mga lods, nandito ako ngayon sa Terminal 3. Na-offload ako today. Dapat supposed to be may flight ako ngayon papuntang Dubai. Meron kasi akong connecting flight na pa Dubai. Tapos pagdating ng Dubai, pa Pilipinas naman, Cebu Pacific naman. Ngayon, mag-i-stay kasi ako sa Dubai ng 16 hours. So, ang nangyari, in-offload ako kasi hindi daw pwedeng mag-stay ng Dubai ng more than 12 hours kung wala kang visa. Day 1, December 23, 2023. Masayang bakasyon sana na nauwi sa problema. Maaga akong umalis ng bahay sa sobrang excited ko nga dahil after 5 years makakabag-bakasyon na din ako sa wakas. So 4 PM pa lang nasa airport na ako. 8:45 po kasi dapat yung flight ko. Ito nga pala ang luggage ko. Actually wala dapat akong luggage kasi yun yung nakalagay sa ticket na binok ng amo ko. So nagbayad ako ng extra para lang makapagdala ako ng luggage. Syempre naman, laman nito mga pampasalubong sa mga anak ko. Syempre di naman pwede na hindi tayo magbibigay ng pasalubong sa mga mahal natin. So, sobrang excited ko nga pagdating ko sa airport, nagad ako sa airline ng airline ko. Nga pala, Playa del nga pala yung airline ko. Ngunit sa kasamang palad, hindi ako pinag-check-in. So, nag-start na nga yung problema. Pinapunta ako sa Terminal 5. So, bago ako makarating ng Terminal 5, kinakailangan ko muna sumakay ng bus mula Terminal 2 papuntang Terminal 5. Dahil ang sinuggest nila sa akin, mag-rebook ako ng ticket dahil need ko nga ng visa pa Dubai. So ayan, at nagmamadali na nga ako dyan dahil nagsasarado na ang office ng Flyadel kung saan ako magre-rebook ng ticket. At salamat sa Diyos dahil nakahabol pa tayo. Yun nga lang, di na matutuloy ang flight ko today. Nirebook siya for tomorrow ng 8 AM. So ayan na nga mga lods, nandito ako ngayon sa Terminal 3. Na-offload ako today. Dapat supposed to be may flight ako ngayon papuntang Dubai. Meron kasi akong connecting flight na pa Dubai. Tapos pagdating ng Dubai, pa Pilipinas naman, Cebu Pacific naman. Ngayon, mag-i-stay kasi ako sa Dubai ng 16 hours. So, ang nangyari, in-offload ako kasi hindi daw pwedeng mag-stay ng Dubai ng more than 12 hours kung wala kang visa. So, hiningan nila ako ng visa. Hindi ko naman alam kung paano kumuha ng visa. Ngayon, tinuruan nila ako kung paano yung gagawin. So, pinarebook ko yung ticket ko ngayon. Pinalitan ko ng time ng 8 AM. So, tomorrow morning pa yung flight ko ng 8 AM. Tomorrow, inshallah. 5 hours lang iaantay ko dun sa Dubai. Tapos, go na ako. Ang hirap, as in yung experience, tingnan nyo. Para ng ang lola nyo, para ng hindi mo na maintindihan. Hindi ko ina-expect na ganito kahirap. So, ayun na nga, kailangan na nating umuwi since malapit lang naman yung bahay ko dito. Kasi kailangan ko mag-beauty rest kasi maaga na naman gigising dahil 8 nga ang ating flight for tomorrow. So, ayun, see you again tomorrow para sa update. Welcome back mga bebe. Time check tayo, 7:31 ngayon. Baka hapon kasi yung flight ko dapat. Kaso na-offload ako. So nandito ako ngayon, bumalik ako, pinabalik nila ako, nag-rebook ako ng ticket ko. Connecting kasi yung flight ko. So nag-rebook ako ng ticket ko kahapon ng 8 AM. Ang flight namin ngayon ay 8:50. Nandito na ako ngayon, dumating ako dito sa airport ng mga 7. Magsa-7 ata dumating na ako dito. So, ang aking airline ay Flyadel. So, as you can see, nandito kami, nag-aantay na lang kami sa departure area na kami nila ate. Hi ate. At least may kasabay ako, hindi ako nag-iisa. Tsaka nandito si kuya,
nung una pa naman kasi hindi sa akin familiar yung Flyadel. So, inisip ko, hala, baka mga ibang lahi lang yung mga yung mga makakasabay ko, baka walang mga Pilipino, ganun. Tapos kaya ang happy ko nung si ate yung una kong nakita eh, yan si ate, 'di ba? Ah, ito ba? Ikaw ba? Eh siya pala yun. Daldal yun. Oo. Si Kuya yung unang lumapit sa akin, oh. Shout out si Kuya. Kuya, anong pangalan mo nga? Kuya, pangalan mo po? Jeff. Si Kuya Jeff. Oh, si Kuya Jeff yung unang nagtanong sa amin na, ay, Pilipino, may Pilipino na akong kasama. Tapos si ate naman. Ate, anong pangalan mo, te? Rio. Si Ate Rio. So, ayun. So, yung experience talaga sa mga i-share ko lang sa experience ko lang sa magko-connecting flight dyan. Sobrang hirap. Lalo na sa siguro sa experience ko lang ngayon kasi nga holiday season, 'di ba? Mahirap, mahal talaga yung ticket kung bibili ka talaga ng ticket na isang sakay lang. Ano matawag doon? Straightforward, gano'n, char. Gago! Diba tawag doon? Whatsoever. Basta, oo. Oo, yung walang stopover. I mean, ayun yung gusto ko talagang sabihin. Oo, ganun talaga yon. Tapos, pag magko-connecting ka kasi, ang hirap, lalo na yung sa akin sa experience ko, wala akong baggage. Doon pa lang sa baggage. Nung araw pa lang na pinakita sa akin ng amo ko yung ticket ko, stress na ako mga bebe, na-stress na ako ng bangong-bang. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kasi wala man lang akong baggage. Siyempre, 5 years since nung last akong umuwi, 2019, nung schooling kasama ko yung mga anak ko. Tapos wala man lang ako ipapasalubong kahit man lang kahit laruan, ganon. So, na-stress ako doon. Ako kasi 25 kilos kasi yung inad ko. So, 260 yung binayaran ng amo ko. Yung amo ko naman magbabayad nun. So, kaliwali. Char. So, tapos, doon naman sa ticket ko, hindi ako pinapasok. Kahapon dapat yung flight ko ng 8:45 ng gabi. Hindi ako pinapasok kasi mag-i-stay ako sa Dubai ng 16 hours. Ngayon, pag hindi ka pala allowed mag-stay ng Dubai ng 16 hours, kapag wala kang visa, kailangan mo ng transit visa kapag more than 12 hours ka mag-i-stay ng Dubai. So, hiningan ako ng transit visa. Ngayon, pinapunta kami sa Terminal 5 doon sa office para mag-rebook ng ticket. So, pinarebook ko siya ng morning ngayon, katulad ngayon. So, hindi na ako mag-aantay ng matagal ngayon doon sa Dubai. 4 hours lang ako mag-aantay. Kasi, at mamayang 4:45 ng hapon, lilipat na kami ng Cebu Pacific para biyahe na papuntang Manila yon. So, yun lang, update ko kayo mamaya. So far, nandito pa kami ngayon sa departure area. So, ayan mga bebe, nandito na kami ngayon sa departure. Nandito na kami sa bus. Ito, as you can see, doon yung departure. Tapos, magbabas kami papunta doon sa eroplano. Nandito na kami, kasama ko sila ate. Hey ate. Tapos andun si Kuya banda. So, sasakay na kami ng eroplano kasi 8:50 ang aming flight. Papunta ng Dubai. So, ayun yung eroplano sasakyan natin. Doon pala yung aeroplano namin. Ayan, si ate katabi sa mga lods, umalis na yung bus namin. Papunta na kami sa aeroplano namin. Sa Flyadel. Oo, papakita ko sa inyo. So ayun, parang umiikot-ikot kami dito ngayon. Umiikot kami, nakikita niyo naman. Nasaan ba aeroplano natin? Linus. Malaki pala yung Linus. Oo, ayan yung Flynas. Ayan mga bebe, yung Flynas na
Ano? Pagpasensyahan nyo na yung kahagarduhan ko. Ayan, mayroon akong mga tagyawat for today's video. Kasi puyat yan. Sobrang excited kong umuwi. Halos hindi na ako nagkakatulog. Kita nyo na yung, Walang tulog na eh. yung mga sumpa dyan sa mukha ko. Nagsilabasan na sila. Ayan, umikot kami. Umikot. Ayan. So, kamusta kaya yung boses ko? Naririnig mo pa kaya? So, ayan na yung Flyadel. Flyadel. Siguro yung sasakyan natin. So, may dumaan na Flyadel na aeroplano. Lumapag. Siguro, I'm sure hindi naman yun yung sasakyan namin. Pero kakarating naman. So, malayo pala. Kaya kailangan palang mag-bus talaga. So, ayun mga ano dun yung mga Flyadel. Baka yan. Yun. So, ang layo niya pala mga bebe, kaya kailangan talagang mag-bus. Oh, ngayon alam ko na. So, sasakay na kami doon. Mag-take off kami ng 8. Buti na lang kamo may kasabay ako si ate. Ayan na, nakikita ko na siya. Excited na ako. So, ayan na yung aming sasakyan. Ito na kami. Oh my God. So, dito na ako sa exciting part. Kailangan ko ito yung mga gamit ko. Kailangan ko siyang buhatin. Okay? So, ito na, paakyat na ako sa taas. Ayan. Dito na, paakyat na ako sa taas na aeroplano. Ayan. So, ayan, excited na ako. Dito na tayo sa exciting part. Woo! Makakapagod, pero kaya yan. Papasok na tayo sa loob ng aeroplano, mga bebe. See you Dubai in a bit. See you Dubai in a bit. So, chine-check. Parang chine-check yung mga mga ipapasok sa loob. Ayan, mga nakapila pa kami dito. Nandito ako sa loob. Hinahanap ko yung 22. Hinahanap ko yung 22 ko. Ay, ano ba? Saglit lang. Sorry. Asan ba yung 22? Ayan, sa unahan. So mga bebe, nasa unahan ako. Diyos ko, Rudy. Nahanap ko pa. Saglit lang. So nahanap ko na yung upuan ko, mga bebe. Ayan siya, 22D. Tapos may katabi ako si kuya. Dito na lang siguro ako. Sa unahan. Lahi ata yung kaano. So nakasakay na ako, mga bebe. Dito lang ako sa bungad. Dito lang ako umupo. Yung ticket ko kasi 22D nakalagay. So ito, meron akong katabi, si kuya. Ibang lahi siya. So ayun na, mga bebe, nandito na. Time check tayo ngayon ay 8:49 na. So malapit na kaming mag-take off. See you Dubai in a bit na tayo ngayon. Yung mga kasabay ko pala, sila kuya tsaka sila ate. Hindi kami magkakatabi ng upuan. Mga
mga ibang lahi yung katabi ko, babae tsaka lalaki. Si ate, doon ata siya sa bungad, pati si kuya, yung kasabay natin kanina. So, doon na ulit kami magkikita nun ngayon sa Dubai. Mamaya, doon kami magkikita sa Dubai. See you, Dubai, Nabi. Excited. Tsaka yung mga ano pala dito, yung mga ano dito sa Playa del pala. Yung mga ibang mga, ano ba yun? Yung mga ano nila, flight attendant, mga Pilipina. Shout out sa mga flight attendant dito na mga أهلا Pilipina. بكم. طبقا لأنظمة الهيئة العامة للطيران المدني السعودي ولأن سلامتكم من أهم أولوياتنا نود من حضراتكم توجيه انتباهكم إلى طاقم الطائرة لعرض إجراءات السلامة الخاصة بها. In the back side of the aircraft, Kailangan natin four makinig kasi may exits are tinuturo located yung over the ano, wings flight and two attendant. doors on the front side. So, okay na magte-take off na kami. Ipa-flight mode ko na ang aking mobile. So, update na lang ako ulit mamaya pag nasa Dubai na ako. Bye-bye, guys. So, ayun mga bebe, hindi ako makatulog. Nagugutom ako. Since may baon naman akong pagkain. Nakain ako. Bigla akong nagutom. Pwede naman kumain. Naman sa mga katabi ko. Kakanin ako. Talong fudge bar. Baon din ako cup noodles. Saka ikan. Tapos, ang pinakamalupit doon, meron ako dito kanin at saka ulam. Dalawa na siya. So, ito mamaya kakainin ko doon sa Dubai bago umalis. Oo. Bago umalis na Dubai. Kakainin ko yung isa. Tapos ngayon kakainin ko na yung isa kasi nagugutom na ako. Mga bebe, papakita ko lang pala sa inyo yung baonan ko today. Ayan. So, yung baonan ko is from NDT Apparel yan. Oh, ayan. NDT Apparel yung baonan ko. Ganda niya, diba? So, shout out sa NDT Apparel. Thank you so much, Sir Nash. Thank you sa baonan na nagamit ko siya. Nagamit ko siya ngayong pag-aking kumakain na ako. Ako ba ilalagay ko? Dalawahan kasi siya, ang galing. Meron na siya kasamang kutsara, tinidor. Pero hindi ko siya gagamitin, yung kutsara, tinidor, kasi mas prefer ko magkamay. Nagdala ako ng gloves. So, mag-gloves ako. Paano ko kasi napag-iwalay? Ganon. Ayun. So, okay. So, mag-gloves na lang ako. Okay. Dahil ako kutsara. Ayan, nag-gloves ako. Ay. Tapos, andito yung bawat ko. Napakita ko sa inyo. Nagkita, bubuksan ko lang. Charan! Ayun. So, adobo siya na may, kanin siya na may adobo. Diba? Wala ba ako ng ng Pilipinas? Hindi ko naman sa adobo. Makain na ako ng adobo kaagad-agad. Siguro pagdating ko ng Pilipinas, siguro ang kakainin ko at pinaka-namimiss ko talaga sinigang na baboy. Kaya siguro na yung i-request kong kakainin pagdating ko. So, kain na muna ako mga bebe kasi gutom na ako. Makalab yung sigmura ako. Kain na muna ako. Okay, so ito na, pababa na ako ng Dubai. Kakarating lang namin. Parang 2 hours lang ata yung biyahe. Or wala pa. Kasi nag-take off kami dun sa Riyadh ay 8:50. Tapos ngayon dito, 10:43. Nandito na kami sa Dubai. So, baba na ako. Hila-hila ko ang aking luggage niya for today's video. Dito na ako. Hindi ko lang kung Pilipina ka, te. Hindi niya ako narinig. Hindi ko
kung tama tong dinadaanan ko. Kasi yung dala-dala ko. So, papunta kami sa pag-claim ng baggage. So, ayan mga bebe, nandito na kami sa Dubai. Welcome back to my life. Nabigla si ate kasi kanina nung nung unang vlog ko doon sa unahan, wala si ate. Si ating isa, ngayon hindi namin na siya nakasama dito. Kasi si ate wala siyang baggage. So wala siyang problema, dire-diretso na siya. Ngayon kami, mayroon na naman kaming another problema. Kahapon, yung problema namin is wala kaming visa. So, hindi kami pwede magstay dito sa Dubai ng 16 hours na walang visa. Ngayon, nagbayad kami doon ng 350 riyals. Sabi, para maka-enter na kami dito ngayon. So, naka-enter kami. Ngayon naman, hinarang na naman kami dito kasi daw, kailangan may visa kami sa pagkuha ng baggage namin. Kailangan ng visa na naman. So, ito na nga. Ang sakit na ng bangs ko. Akala ko tuloy-tuloy na eh. Kasi akala ko wala ng problema eh. Ngayon, parang yung in-explain ni ating isa na kailangan namin magbayad para another payment na naman para malipat yung baggage namin doon sa final destination namin. So ayun, ang hirap ng connecting flight. Ang hirap, sobrang hirap. Yung experience ko dito talaga, akala ko wala ng problema eh. Tapos ngayon ito na naman, manghingi na naman sila ng bayad daw para daw malipat yung baggage namin or hindi namin makukuha yung baggage namin. Basta nga, malalaman natin mamaya mga bebe. Update ko na lang ulit kayo. So far, nandito kami, pinag-antay kami ni ate. Shoutout kay ate, buti may Pilipina ditong isa na nag-assess sa amin. Sinasabi niya kung ano yung mga pwedeng gawin namin. So, sabi niya, mag-antay daw kami siguro mga 10 minutes. Kailangan niya daw kami samahan. Sasamahan niya kami doon sa connecting pag-claim ng baggage, di ba? Sasamahan niya tayo. So, ayan, sila kuya, sila yung kasama ko kahapon pa talaga. O, ayan. Dapat kasi nga, di ba, kasulad yung sinabi ko kanina dun sa, sa unang sinabi ko sa unang vlog ko, dapat 8:45 yung, kahapon. 8:45 ng gabi yung flight namin. So, pinapalitan namin ngayon ng 8 a.m. para wala nang problema. Yun ang alam namin, wala nang magiging problema. Pero meron pa rin pala. Oh my God. Na-stress na ako, hindi lang talaga halata, char. Mabuti pa si ate. So dapat, alam mo inisip ko, kasi si ating isa kanina, yung kasama ko kanina si ate, wala siyang baggage. So wala siyang problema, andun na siya, diretso na siya. So inisip ko, dapat hindi ko na lang in-insist talaga yung baggage na yan eh. Kung hindi ko lang talaga gusto magdala ng pasalubong sa mga anak ko, hindi ko na sana ipinilit yung baggage para dire-diretso tuloy-tuloy na sana yun. Pero inshallah magiging okay din ang lahat. Lahat naman ng problema may solusyon, di ba? O, yun, ganon. Dapat positive lang tayo. Huwag ka mawawalan ng pag-asa. O, si kuya nagutom na, o. Sige, buksan mo na yan. O. Hi, ate. Ano daw yon? Hello, vlog. Welcome to my guys. Kailangan din tayo magpapakain sa stress. Dapat yung stress kakainin natin, ganon. Ganito, nabibingi pa naman ako. Alam mo yung pag... solusyonan ng pera ang problema natin ngayon. Puro pera, puro bayarin. Oo, problema namin ngayon, puro na lang sila scam. Masyado silang scam, no? Sisingil-singil sila ng mura, tapos ang dami pa pala nilang sisingilin. Di ba naman isang singil lang nila? So, ayan, update ko na lang kayo kung ano na naman ang mangyayari sa next pag-claim namin ng baggage namin. Kung makaka-uwi pa ba kami ng Pilipinas, kung makakapagpasko pa ba kami sa Pilipinas, so dito talaga kami magpapasko sa Dubai. So, palagay nyo. Magnuntsube na kami dito sa Dubai. Inshallah. Sige. Kita-kits ulit mamaya. Dito ulit kami, sumakay ulit kami ng train, pabalik. Kailangan namin bumalik doon sa kaninang binabaan namin. Sabi sa amin ni ate, hanapin daw namin yung saan na daw pupunta? Connection desk. Doon kami pupunta para sa hindi na kami ulit pabalik dito. Dito kami sa train. Diba? So talagang struggle is real. Bakit ganon, Lord? Gusto ko lang naman Pasko sa Pilipinas. Hindi
ko naman sinabi, pahirapan niyo ako ng ganito, Char. Parang gusto kong umiyak eh. Kaso, wala akong time umiyak. Oo, di ba lalaki ng kita niyo ba yung nakikita ko? Siyempre naman. So, update ko na lang ulit kayo kung ano yung mangyayari. Kung magbabayad pa kami or makakalusot pa kami or hindi. So, ayun mga lods, mga bebe, nandito na ako ngayon. Nagkita-kita na kami dito. As you can see, ayan na si ate. Oh, nakita na namin siya. Sa pagkatapos namin mag-struggle dun sa ano namin, sa luggage namin. Ang ending, yung luggage namin hindi ko na dinala. Siya rin hindi na niya dinala kasi magbabayad kami ng total all in all 850 dirhams dun sa luggage namin na yon. Which is kapag ka iniwan mo, ang option mo, pag iniwan mo, hindi mo siya dinala, makukuha mo siya pagbalik mo ng Riyadh. Halimbawa, katulad ko, babalik pa ako, makukuha ko pa siya doon sa Riyadh. Sa departure ko na doon sa Riyadh, sa arrival ko, pagbalik ko. Eh, ito si kuya, kasi ano na siya, mag-exit na siya eh, hindi na siya babalik ng Riyadh. So, wala nang chance na makuha niya yung luggage niya kasi dapat siya yung kukuha nun kasi nakapangalan sa kanya. So, sayang naman. Sobrang sayang. Ako, sobrang sumakit talaga yung ulo ko doon. Sobrang, alam mo yon yung nagbayad ako ng 260 doon eh, nung nagbook ako doon sa Playa del. Iba pa daw yon. Iba pa daw sa Cebu Pacific, yung babayaran. So, magbabayad yung 315 na sinisingil sa akin dirhams. Doon lang yun sa pag-transfer ng baggage namin papunta sa Cebu Pacific. Tapos yung Cebu Pacific, naniningil siya kahit gaano kalaki yung timbang nung bag mo, 500 dirhams siya. So, magkano na yun sa pera natin sa peso? So, nanghinayang na lang ako. Kung makukuha ko pa naman yung bag ko, iniwan ko na lang siya. So, ngayon, nandito kami, nag-aantay naman kami ng, ng take-off namin ng eroplano namin. Kaya dito, nagkita-kita kami. So, ngayon, pagdating ng Pilipinas, mag-update ulit tayo. So, ayun lang. Anong experience mo, kuya? Anong pakiramdam? Sobrang hassle. Na-stress siya. Si ate, wala siyang problema kasi wala siyang baggage, di ba? Ate, wala kang baggage, di ba? Wala. Kasi ipakargo ko na. Ito lang. Pankir. Si ate, mautak siya. Pinakargo niya na yung baggage niya. Tapos, hand carry na lang yung meron siya. Kaya hindi siya na problema. Hindi siya na-stress for today. Kami lang talaga. Sobrang sumakit talaga yung bangs ko doon. So, ayun, mag-aano na ata kami. Ayun na. Pumipila na sila. So, see you again. See you in a bit, Philippines. Pila na kami dito. See you in a bit, Philippines. Mag-Merry Christmas na tayo dyan. Nomo na yan. Makikipila na tayo dito. Sasakay na ng eroplano. Maya-maya. Kasi 4:50 ba? 4:50 ata. 4:50 yung flight. Yung alis ng ano. Saan ba yung tamang pila? Saan po ba yung tamang pila? Dito ba? Saan tayo pila? Dito. May pila ba dito o doon? Ayun o, umikot sila o. Saan? Ayun o. Pwede naman ako eh. So, ang haba po ng pila. Right. Ayun, ganun kahaba yung pila. Papasok kami doon. Ayun doon, papasok doon. So, ayun mga lods, nandito na naman ako ngayon. Akala ko tapos na talaga yung problema ko. Parang may another problem na naman tayo mga bebe. Kasi parang ititimbang na naman daw ata yung hand carry. Tapos, yung hand carry ko, pagkakalam ko, 9 kilos na talaga yan. Tinimbang ko yan dun sa Riyadh. Nung ako. Tapos, plus meron pa akong handbag. So, magiging problema ko na naman siya ngayon. Ang magiging savior ko ngayon si ate. Ayan, shout out kay ate. Ayan, siya yung magsisave sa akin kasi ayan yung baggage ko. Si ate nagtutulak. Pagod na ako dito. Nandito sa isang sulok. Kasi si ate wala siyang luggage. So, ipapa-carry ko ngayon sa kanya yung isa kong yung kulay pink. Kung hindi, ay baka magbabayad na naman ng extra para na naman sa hand carry. Ang sabi dun sa akin ni ate sa Cebu Pacific, wala na daw babayaran, makakapasok daw yung yung hand carry ko na yan, sabi niya. Kasi sinisingil niya ako ng 500 riyal dun sa isa kong baggage, di ba, na iniwan ko. So ngayon may problema na naman sa hand carry, kailangan na naman din. Akala ko pa naman nakalasot na ako. So
So, stress na yung lola nyo. Ngayon, mamaya update ko kayo kung ano naman ba yung mangyayari. Kung magbabayad ba or makakalusot ba tayo. Ipapakerry natin kay ate yung sobrang baggage. Wish me lang akong mabibili. Gusto ko lang naman magpasko sa Pilipinas. Ay, nakatingin dito si Kuya. Shoutout dito kay Kuya, nandito sa tabi ko. Sabi niya, ano kaya sinasabi nitong babaeng to dito sa isang tabi? Nasa isang sulok, may kumagat na sa akin ditong lamok. Diba? Gusto ko lang naman magpasko sa Pilipinas. Bakit ganito yung stress na pinagdaanan ko ngayon? Uubos na yung kaperahan ko. Char. So, update ulit tayo mamaya kung ano bang mangyayari.